Nabuhay si Jesus. Pagkatapos tinuro ni Judas si Jesus, hinuli siya at pinako sa krus hanggang siya ay mawalan ng buhay. It was a sad day. Tama, binigay ni Jesus ang buhay niya para sa atin. Nang durubog na ang araw, ito ang oras na kailangan na siyang ilibing. Tangi ang kanyang mama at ilang mga kaibigan lang ang nandoon nung oras na iyon. Tama ka dun. Ano ang ginawa nila noon? May tumulong sa kanila na isang lalaki. Ako si Joseph mula sa Arimathea. Tagusunod ako ni Jesus. Manungkot ako na pumanaw na si Jesus. Hinihintay ko ang kaharian na sinasabi niya. Gusto ko ipakita kung gaano ko siya kamahal. Kaya si Joseph ay gumawa ng isang espesyal na bag. Pumunta siya kay Poncio Pilato. Gusto kong kunin ang katawan ni Jesus. Bibigyan ko siya ng bibingan. Ganun ba? O sige, Kapag isang importanteng tao ang namatay sa Israel, hindi sila inililibing. Talaga po? Tama, ang katawan ng namatay ay inilalagay sa isang espesyal na libingan na gawa sa isang matigas na bato. Parang kuweba po? Parang maliit na kuweba. May ganito si Joseph para sa sarili niya, pero alam mo bang ibinigay niya ito kay Jesus? Kaya nang inilibing ang katawan ni Jesus sa libingan na pagmamayari ni Joseph at isang malaking bato ang iginunong sa pasukan ng libingan para walang makapasok dito. At biglang Pinuno, may gusto po makipagkita sa inyo. oh, kayo na naman? Oo, kami ulit. Sa tingin mo masaya na kami agad eh. Ano ba ang gusto nyo? Sinabi ni Jesus na mabubuhay siya mula sa pagkamatay. E paano kung yung mga alagad niya ay pumunta sa libingan? Kunin ang kanyang katawan at sinabing, nabuhay si Jesus. O tapos, Malaking problema sa iyo yun, Poncio, kung magkataon. parang hindi ko naman naisip yung ganun. kaya inutusan ni Pilato na maglagay ng bantay sa labas ng libingan para siguradong walang sino mang magbubukas ng libingan. Aha, hindi namin papayagan na may gumalaw ng batong ito. Wow! So ang mga Pariseyo at Saduseyo ay nangangamba pa rin kay Jesus kahit patay na siya? Tama, nung buhay pa si Jesus, ang sabi niya, Sa loob ng 3 araw, mabubuhay ako mula sa pagkamatay. namatay si Jesus at inilibing ng araw ng Biyernes. Ito ang unang araw. Buong araw ng Sabado, ang katawan niya ay nasa loob ng libingan habang may mga alagad na nagbabantay. Ito ang pangalawang araw. Tama, unang umaga ng linggo at 2 babae na kaibigan ni Jesus ay pumunta sa libingan para magdala ng pabango at spices para sa katawan ni Jesus. Dahil iyon ang nakagawian nung panahon na iyon nang biglang Anong nangyari? anong nangyari? Isang lindol ang lumanig sa lupa at isang anghel ang lumitaw sa mga bantay. Iginulong ng anghela ang bato ng libingan. Nang dumating ang mga babae, nakita nila ang mga bantay na nahimatay sa lupa at nakita nila ang bato na nakabukas na at wala ang katawan ni Jesus. Huwag kayong matakot. Okay. Hinahanap niyo si Jesus, pero wala siya rito. Nabuhay na siya, gaya ng sinabi sa inyo. Buhay si Jesus. Ano? Ano? Nagalak ang mga babae at agad silang bumalik para ibalita sa mga kasamahan nila nang biglang Huwag kayong matakot. Nagpakita si Jesus sa mga babae? tama ka dyan. No way! Yes way. Maya-maya, nagpakita si Jesus sa lahat ng mga alagad niya. Ipinaliwanag niya kung bakit siya kailangan mamatay. Sinabi niya sa mga alagad ang magandang balita na walang kapangyarihan ang kamatayan sa kingdom ng Panginoon. At nang kailangan na niyang umalis, ang sabi niya sa mga ito,
Mula ngayon, kayo na ang magsasabi sa ibang tao tungkol sa aking kaharian. Padadalhan ko kayo ng katulong na magbibigay sa inyo ng kapangyarihan ng Diyos at makakagawa kayo ng mga pambihirang mga bagay. At biglang lumipad si Jesus patungo sa langit. Amazing! Sobrang saya ng mga alagad kahit hindi nila alam ang susunod na mangyayari. Pero isa lang alam nila na buhay ang Panginoon at tutulong sa kanilang misyon.